na raw ng mga pulis ang listahan ng mga pangalan ng fratmen na posibleng may kinalaman di umano sa pagkamatay ng San Beda Law student na si Mark Andre Marcos. Galing daw ito sa source ng PNP mula mismo sa loob ng Lex Leonum Fraternity ang frat na sinalihan ng biktima. Ilang oras bago di umano sumailalim sa initiation rites, nakunan pa ng CCTV sa isang bar sa Las Piñas si Mark kasama ang grupo ng mga kalalakihan, kabilang ang pangunahing suspect na si Gian Angelo Veluz. Live mula sa Dasmariñas, Cavite, may report si Marisol Abdurrahman. Marisol? Jessica, hawak nga yan, yung binabanggit mo na CCTV video mula sa isang bar kung saan nga pinaniniwala ang nag-standby o nagpunta muna ang grupo nga ng suspect na si Gian Angelo Veluz noong Sabado ng gabi, ilang oras bago nga ang pinaniniwala ang pagkakaroon ng initiation rites. At yan nga raw sabi ng mga otoridad ay malaking bagay talaga sa kanilang investigasyon, maliban nga yan sa mga impormasyong hawak na nila sa kasalukuyan. Nakausap na raw ni Angelito Itan Veluz ang anak niyang si Gian Angelo, ang pangunahing suspect sa pagkamatay dahil umuno sa fraternity hazing ng freshman San Beda Law student na si Mark Andre Marcos. Hindi pa raw alam ng ama kung nasa ng anak na si Gian, pero pinakiusapan daw niya itong sumuko na. Nagkaroon ako sa kanya pasabi gano'n, tatawag na daw siya. Pero nasabi niya? Nasabi ko na gano'n, tatawag na daw siya. So, hindi ka niya nasagot agad? Hindi siya nakipag-usap na mahaba, kapraso lang. Aniya, hindi raw niya kukonsintihin ang anak kung may alam nga ito sa nangyari kay Andre. Humingi rin siya ng tawad sa pamilya ng biktima. Hindi naman kagustuhan ng lahat ng tao. Siyempre masakit at ako lagi ko inutulit ang pakikiramay namin at saka ikinalulungkot namin yung pangyayari yan. Bago mangyaring initiation rites noong July 29, nagtungo raw muna sina Andre sa isang bar sa Las Piñas pasado alas 10 ng gabi noong Sabado, July 28. Sa kuha ng CCTV camera ng naturang bar, makikita ang isang grupo ng mga kalalakihan na pumasok noong oras na yun. Ang isa sa mga kasama raw ni Andre, ang suspect na si Gian Angelo. Nakilala raw sila ng waitress ng bar mula sa litratong ipinakita ng pulisya. Siya lang po yung nakilala ko po. Pero yung iba po wala po sa picture talaga. Binigyan ko po sila ng food tsaka water. Pinuntahan rin ng mga pulis ang restaurant na ito kung saan naghapunan at nagmeeting daw ang grupo ni na Andre at Gian bago magtungo sa bar. Natandaan naman ng manager ng restaurant ang mukha ni Veluz nang ipakita sa kanya ang litratong hawak ng pulis. Pumunta siya dito ng Friday. Sabi niya, parang nagpaalam na siya na magkakaroon sila something ng meeting dito. Tapos nag-ano siya kung magkano ba yung kailangan niya. Sabi namin is 5,000. Sabi niya, hindi namin kaya yun kasi mga estudyante lang kami, ganyan-ganyan. Kanina, binalikan ng mga pulis ang farm kung saan sinasabing nangyari ang initiation rites. Madali kayo ng obstruction of justice dyan. Sabi mo. Baka magalit yun, sir. Lalo madidimanda kayo, madidiin pa kayo dyan. Pwede nyo kayo papasukin. Sige lang, sir. Sabihin ko lang sa kasama ko. Sige. Dito, kumuha sila ng sample ng hinihinalang mancha ng dugo sa sahig. Pwede rin sa suspect yan. O kaya yung sa mga iba pa na pwede na naging biktima pa. Sa tulong naman ng isang sulat mula sa miyembro di umano ng fraternity na dumalo sa initiation rites, nakakuha ang Cavite Police ng mahigit 30 pangalan na pinaniniwala ang miyembro ng Lex Leonum Fraternitas. Posibleng may kinalaman daw ang mga ito sa pagkamatay ni Andre. Pinag-aaralan namin kung anong participation nila, pero meron na kaming listahan nung maaring maging miyembro o mga miyembro ng fraternity na ating tinututukan ngayon. There are about a little over 30 persons. Sa listahan, nabanggit din ang pangalan ni Gian na mataas daw na opisyal ang fraternity. Hinala ng Cavite PNP, mga leader ng fraternity ang nagtatago sa suspect. They will be equally liable pag mapatunayan natin na talagang they are cuddling the suspects.
Bukod kay Gian, hindi pa rin matagpuan ang dalawa pang akusado, ang mga kasambahay na sina Soledad Sanda at Marlene Guadayo. Nananawagan din ng PNP sa dalawang lalaking ito na minsang nakipagkita sa pamilya Marcos noong July 30 na lumantad na. Batay pa rin sa impormasyong nasa liham ng isa umunong fratman, pinuntahan ng mga otoridad ang apartment na ito sa isang subdivision sa Las Piñas. Ito raw ang nagsisilbing frat house ng Lex Leonug, pero wala na raw namata ang tao mula pa noong Lunes, July 30 na siyang araw ng pagkamatay ni Andre. Jessica, kinausap nga rin ng mga pulis kanina yung sinasabing apartment complex kung saan nga pinaniniwala ang inupahan nga ito ng grupo ni Gian Angelo Veluz, pero wala naman daw alam ang caretaker na isa palang grupo or fraternity ang nangungupahan doon. Jessica? Okay, Marisol, credible ba itong mga naglalabasang yung lumabas na anonymous letter at na may listahan pa ng mga miyembro ng frat di umano at itong mga impormasyon about yung frat house, kung saan nangyari yung hazing, etc. Do they all fit into the theory ng police? Alam mo, Jessica, gusto kasi talaga magkaroon ng pulis ng napaka-airtight na investigation, maging matibay at malakas talaga ang kanilang kaso laban dito sa mga suspect. Kaya, kumbaga, hindi nila binabaliwala ang anumang impormasyon na kanilang binibigay. Halimbawa na lamang, Jessica, ang impormasyon na nakuha ng PNP kagabi regarding doon sa isang CCTV sa bar kung saan umano nagpunta ang grupo ay galing lamang yan sa isang anonymous. Nevertheless, hindi yan binaliwala ng mga pulis at buti naman, positibo nga ang naging lakad. So, nung pinuntahan kasama nga ang GMA News yan kagabi, Jessica, sa naging operasyon, may napala naman sila dahil totoong merong ang CCTV at positibo silang kinilala ng mga staff ng bar at mismo doon sa restaurant kung saan nga sila nag-dinner at nagkaroon ng meeting. So, sa ngayon, lahat ng impormasyon na dumarating sa kanila, Jessica, tinuturing nila ito na parang mga intelligent information na anything mali nga naman nila makatulong sa kanilang mga investigasyon, kanilang binibigyan ng pansin. Pero gayon pa man, sabi nila, kanila rin inaalam ang veracity nga ng lahat ng impormasyon na dumarating sa kanila. Okay. Yung babae, yung litrato ng babae na di umano isa sa mga caretaker ng farm, kung saan naganap di umano yung hazing, wala bang CCTV dun sa ospital kung saan dinala itong si Andre dahil pwedeng i-match yung picture kung dun sa babae kung meron mang CCTV dun sa ospital, di ba, Marisol? Yes, tama yan, Jessica. Isa yan actually sa tinatrabaho pa rin ng mga PNP kung paano talaga sila magkakaroon ng mas malakas na ebidensya linking to Soledad na siyang itinuturo nagdala doon. Noong mga nakaraang araw, Jessica, actually nagkaroon sila ng problema dahil medyo hesitant pa, lalo nga itong security guard na magbigay ng kanyang statement. So, we understand na until now, patuloy pa rin ang kanilang koordinasyon sa ospital para makakuha lahat ng mga impormasyon. Kasama na nga po dyan, Jessica, ang posibleng pagkakaroon nga o makakuha sila ng CCTV mismo ng ospital para ma-match nga if indeed ang nagdala doon ay ito ang nasa picture na si Soledad. Okay, si Mr. Veluz na interview mo, hindi naman niya dinideny na may nangyaring hazing doon sa kanilang farm, Marisol? Jessica, when we had an interview with him yesterday, una niyang sinabi na wala siyang alam kung ano man daw ang nangyari doon sa kanilang resort or farm. Sa ating din panayam kanina sa kanya, ang sinabi niya, lahat daw ng activities na nagaganap doon sa kanilang farm ay nalalaman niya. Nung araw daw na yun kung saan sinasabing naganap ang annexation right, that was Sunday, wala raw siyang alam doon. So ang assumption niya, since wala raw nakarating sa kanya na impormasyon, ay walang nangyari na anumang aktibidad sa kanilang farm. Pero mabanggit na lamang natin, Jessica, anyway, this is on cam, na sabi rin niya sa atin ito kahapon na kung may nangyari man, wala na raw siyang alam doon. Okay. Maraming salamat, Marisol Abduraman.